ay bibisitahin natin ang mga ipinagmamalaki pa nilang mga destinasyon at atraksyon. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, ipapakita natin ang makulay na buhay ng isang kilalang mamamahayag at direktor na nag-iwan ng malalim na marka sa industriya ng telebisyon at pelikula. Si Cesar Apolinario. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa kanyang mga tagumpay sa showbiz, samahan ninyo ako sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga kontribusyon, mga pagsubok at ang legasyang iniwan niya sa atin. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Cesar Apolinario ay ipinanganak noong 1973 at lumaki sa isang simpleng pamilya. Sa murang edad, naranasan niya ang hirap ng buhay. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng kanyang kwento ay ang pagiging takatakboy o nagbebenta ng sigarilyo sa kalsada upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng mga hamon, hindi nawala ng pag-asa si Cesar. Sa pamamagitan ng kanyang tiyaga at determinasyon, nagtapos siya ng Communication Arts sa University of Santo Tomas noong 1998. Nagsimula si Cesar sa industriya bilang isang cameraman researcher sa GMA Network. Mula sa pagiging nasa likod ng kamera, unti-unti siyang nakilala sa kanyang mahusay na pag-uulat at naging isa sa mga pinakakilalang mamamahayag ng network. Naging tanyag siya sa kanyang mga dokumentaryo sa mga programang tulad ng I-Witness, Brigada at Born to be Wild. Ang kanyang malalim na pagsasaliksik at kakayahan sa pagkukwento ay nagbigay ng bagong mukha sa mga balitang kanyang inulat, lalo na't hindi siya natatakot maghatid ng mga kwentong may malalim na kahulugan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Bukod sa pagiging isang mamamahayag, nagtagumpay din si Cesar bilang isang direktor ng pelikula. Ang kanyang unang pelikula, Banal, 2007, ay isang horror thriller na nagdala sa kanya ng Best Director Award sa Metro Manila Film Festival. Sinundan ito ng iba pang matagumpay na pelikula tulad ng Puntod, 2009, na nagbigay sa kanya ng Digital Movie Director of the Year Award mula sa PMPC Star Awards for Movies. Sa bawat pelikulang kanyang ginawa, ipinakita ni Cesar ang kanyang kakayahan na magkuwento ng mga hindi pangkaraniwang karanasan ng mga ordinaryong Pilipino na naging inspirasyon sa marami. Kahit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi naging madali ang buhay para kay Cesar. Noong 2019, siya ay na-diagnose ng lymphoma, isang uri ng cancer, na sa huli ay naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong Disyembre 13, 2019 sa edad na 46. Pumanaw na po ang aming kasamahan sa GMA News, ang reporter, host at director na si Cesar Apolinario. Sa kabila ng kanyang laban sa sakit, nanatiling matatag si Cesar at patuloy na naglingkod sa kanyang trabaho hanggang sa kanyang huling sandali. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nag-iwan ng malalim na lungkot sa industriya ng media at pelikula. Ngunit ang kanyang mga naiambag ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga mamamahayag at filmmaker. Ang kanyang kwento ng tagumpay mula sa pagiging isang takatakboy hanggang sa maging isa sa mga pinakakilalang personalidad sa media ay patunay na sa sipag, tiyaga at determinasyon maaaring makamit ng sinuman ang kanilang mga pangarap. At yan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Cesar Apolinario, isang tunay na inspirasyon para sa ating lahat. Ang kanyang legasya ay patuloy na mabubuhay sa mga kwentong kanyang naipamahagi at sa mga pelikulang kanyang nalikha. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng mga dakilang Pilipino. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.